Ang Pilipinas ay isang kapuluang binubuo ng iba't ibang pangkat ng mga Pilipinong gumagamit ng iba't ibang wika at dialekto. Humigit kumulang 150 pangunahing dahilan kung bakit kinakailangan na magkaroon tayo ng isang wikang mabubuklod sa atin bilang mamamayan ng Pilipinas at tatawaging wikang pambansa. Kung babalikan ang ating kasaysayan, makikitang hindi naging madali ang pagpili sa wikang pagbabatay ng wikang pambansa. Mahaba at masilimuot ang prosesong pinagdaanan nito. Atin itong tunghayan. Noong 1934, dahil nga sa pagkakahiwalay-hiwalay ng ating bansa sa iba't ibang pulo at sa dami ng wikang umiiral dito, naging isang paksang mainitang pinagtalunan, pinag-isipan at tinalakay sa Konbensyong Konstitusyonal noong 1934 ang pagpili sa wikang ito. Marami sa mga delegado ang sumang-ayon sa panukalang isa sa mga umiiral na wika sa bansa ang dapat maging wikang pambansa. Subalit, sinalungat ito ng mga maka-Ingles na maniniwalang higit na makabubuti sa mga Pilipino ang pagiging mahusay sa wikang Ingles. Subalit, naging matatag ang grupong nagmamalasakit sa sariling wika. Iminungkahi ng grupo ni Lope K. Santos na ang wikang pambansa ay dapat ibatay sa isa sa mga umiiral na wika sa Pilipinas. Ang mungkahing ito ay sinusugan ni Manuel L. Quezon na nooy Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas. At noong 1935, ang pagsusog na ito ni Pangulong Quezon ay nagbigay daan sa probisyong pangwika na nakasaad sa Artikulo 14, Seksyon 3 ng Saligang Batas ng 1935 na nagsasabing ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansang ibabatay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Hanggat hindi tinatakda ng batas, ang wikang Ingles at Kastila ang siyang mananatiling opisyal na wika. At noong Disyembre 31, 1937 ay iprinoklama ni Pangulong Manuel L. Quezon ang wikang Tagalog upang maging batayan ng wikang pambansa base sa rekomendasyon ng surian sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 134. Magkakabisa ang kautosang ito pagkaraan ng 2 taon. Noong 1940, 2 taon matapos mapagtibay ang kautosang tagapagpaganap bilang 134, nagsimulang ituro ang wikang pambansa na batay sa Tagalog sa mga paaralang pampubliko at pribado. Noong 1946, nang ipagkaloob ng mga Amerikano ang ating kalayaan sa araw ng pagsasarili ng Pilipinas noong Hulyo 4, 1946 ay ipinahayag ding ang mga wikang opisyal sa bansa ay Tagalog at Ingles sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 570. Noong 1959, noong Agosto 13, 1979, pinalitan ang tawag sa wikang pambansa. Mula Tagalog, ito ay naging Pilipino sa bisa ng kautosang pangkagawaran bilang 7 na ipinalabas ni Jose E. Romero ang kalihim ng edukasyon noon. Sa panahong ito, higit na binigyang halaga at lumaganap ang paggamit ng wikang Pilipino. Ito ang wikang ginagamit sa mga tanggapan, gusali at mga dokumentong pamamahalaan tulad ng pasaporte at iba pa. Gayon din sa iba't ibang antas ng paaralan at sa mass media tulad ng dyaryo, telebisyon, radyo, magazine at comics. Sa kabila nito ay marami pa rin ang sumasalungat sa pagkakapili sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. At noong 1972, muling nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa Konbensyong Konstitusyonal kaugnay ng usaping pangwika. Sa huli, ito ang mga naging probisyong pangwika sa Saligang Batas ng 1973
Artikulo 15, Seksyon 3, bilang 2. Noong 1987, sa Saligang Batas ay pinagtibay ng Komisyong Konstitusyonal na binuo ng dating Pangulong Cory Aquino ang implementasyon sa paggamit ng wikang Pilipino. Nakasaad sa Artikulo 14, Seksyon 6 ang probisyon tungkol sa wika na nagsasabing ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Pilipino. Samantalang nililinag, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa, salig sa umiiral ng mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alam nyo ba na sa kasaysayan, ngayon ating balikan ang isang storyang hanggang ngayon ay umaantig pa rin sa puso ng karamihan. Ito lang naman ang storya ng pag-iibigan ni Amparing at Jose na nabubuhay nung kapanahunan pa ng pagsasakop sa atin ng mga Hapon. Isa si Jose sa napakabait at napakagalang na binata na ipinanganak sa isla ng Molocabo. Isa din siya sa tumutulong upang ipaglaban ang mga Pilipino sa kabila ng pananakop ng mga Hapon. Walang araw na hindi bumibisita si Jose kay Amparing. May dala-dala itong pagkain, liham, at kung ano-ano pa para ialay sa dalaga. Nais lamang ni Jose na ipabatid ang kanyang pagmamahal sa dalaga, kaya gusto niyang makikita ito para mayakap niya ito at malaman ng dalaga kung gaano siya kamahal ni Jose. Masaya silang dalawa sa kanilang pagmamahalan. Lagi silang nag-uusap patungkol sa mga araw nila, kung anong mga ginagawa nila at kung ano ba ang kaganapan sa kanilang baryo ni Jose at sa baryo ni Amparing. Gayunpaman ay hindi ito gusto ng nanay ni Amparing. Kaya naman galit na galit ang kanyang ina patungo sa kanya dahil may itinatakdang lalaki na gusto ng kanyang ina na yun ang papakasalan niya. Walang magawa si Amparing kundi sumunod sa kanyang ina. Agad ipinakilala ang binatang Hapon na nagngangalang Marco. Labis ang galit na nadama ni Amparing nang malaman na ang kanyang ina pala ang nagplano para magkakilala sila ng Hapon na si Marco. Kinausap niya ang kanyang ina patungkol dito sapagkat isa lamang ang sinasabi ng kanyang ina ng paulit-ulit. Gusto ng kanyang ina na silang dalawa ni Marco ay ikasal at itatakda ang kasal na ito sa papalapit na Agosto. Walang magawa ang dalaga kundi sundin ang kanyang ina dahil wala naman siyang kapangyarihan para sumbatan ang kanyang ina. Ngunit labis ang lungkot niya nito at labis din ang kanyang pag-aalala patungkol sa kanilang dalawa ni Jose, pero wala siyang magagawa sa kanyang inang desisyon. Agad lumabas si Amparing patungo kay Jose. Ngunit walang balak ang dalaga na sabihin ito kay Jose sapagkat ayaw niyang si Jose ay magiging malungkot sa mababalitaan itong balita patungkol sa pinag-usapan nilang dalawa ng kanyang ina. Kaya naman umuwi na lamang si Jose at nakangiti ito na walang kaalam-alam na ikakasal pala si Amparing sa ibang lalaki. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Marco. Si Marco lang naman ay isang Hapon na pumunta ng Pilipinas sa kapanahonang iyon. Isa siya sa pinakamayamang Hapon. Walang ninanais kundi ikasal lamang siya sa isang napakagandang dalaga na si Amparing. Mayayaman ang mga kaibigan ni Marco at isa rin sa mga nagmamay-ari ng ilang kumpanya. Sa papalapit na itinatakdang petsa ng kasal ni Amparing at ng Hapon na si Marco, sumulat ang dalaga ng liham at nais niya sa liham na ito ay mabasa ni Jose. Sa liham lang naman ay nakasulat ang kanyang nararamdaman at ang kanyang sasabihin kay Jose patungkol sa gaganapin na kasal. Kinabukasan ay ikakasal na si Amparing at kasama na niya ang Hapon na si Marco. Sa naganap na kasal, hindi inaasahan na pumunta si Jose at agad isinasaksak si Marco, ngunit si Amparing ang nasaksak nito. Noong nakauwi na si Jose,
Nagbalak siya na basahin ang liham na ipinadala sa kanya ni Amparing. Ngunit huli na ang lahat. Niyang nabasa niya ito, labis ang kanyang paghihinayang, labis ang kanyang lungkot, nang ang nakasulat sa liham lang naman ay, sa itinatakda kong kasal, Jose, nais kong pumunta ka at ako itakbo mo dahil wala akong ibang mahal kundi ikaw lamang. Subalit huli na ang lahat, nasaksak na ni Jose si Amparing. Inaalala na lamang ni Jose ang dalaga. Take me to your heart, show me where to start. Let me play the part of your first love. All the stars are right, every wish is ours tonight, my love.